Okay, mayong udto, mayong buntag kanatong tanan, mayong adlaw mga brothers and sisters. Brothers and sisters in the Lord, kumusta? Mayong adlaw kanatong tanan. Welcome sa ato ang morning pa man ron kay alas 11 pa man sa kabuntagon diri sa Pilipinas. O kumusta ang ato ang mga kaigsuonan sa Visayas ug Mindanao. At huwag nating kalimutan ang ating mga kababayan dyan sa Luzon at sa abroad na mga viewers natin, mga kababayan. Magandang umaga po, magandang gabi sa ibang panig ng bansa, mga kababayan. At atin po ngayong i-share. Mag-share na naman tayo sa teaching ng ating simbahang Katoliko at naway inyong i-share ang ating video para marami tayong mga Katoliko na makaalam. At ang ating pag-usapan, i-sharing natin, mga kababayan, is all about the typology of the Holy Eucharist. Bakit typology? No? Hindi na lang diretso Holy Eucharist. Bagamat mayroon tayong doktrinang the Holy Eucharist, mga kababayan, gusto kong i-share ang tinatawag na typological of the Holy Eucharist, mga kababayan. Okay? Kasi ang Sacrament of the Holy Eucharist, kahit hindi ninyo itanong, mayroon ho yang pinaghuhugutan. Mayroon ho yang tinatawag na typological sa Old Testament. Okay? Kaya mabuti i-share natin kung ano itong concept ng typology of the Holy Eucharist. Siguro ay halo ang ating lingwaheng gamitin, Tagalog, Bisaya, para at least lahat makarelate. No? Wag lang sa English, hindi tayo eksperto sa English. No? So Tagalog lang at saka Bisaya. Okay, pasensya na po at inaanyayahan ko po kayo na mag-view at mag-share, mga kababayan. Paki-share po. Huwag tayong magiging maramot pagdating sa teaching ng Katoliko para tayo po ay hindi rin pagdamutan ng ating may kapal. No, yan po, mga kababayan. Sharing is always loving. Loving is always sharing. Okay. Kumusta po kayong lahat dyan, mga kababayan? Okay. Ang subject po natin ngayon, hindi karaniwan na binabanggit sa SOCMED, sa social media. Kasi ang sa social media may debate, may pangangaral sa Biblia, okay yun, may debate, okay din yun. At ito naman ang atin, medyo sabihin nating baka unusual ito. Unusual, hindi usual, no? Sa inyong pandinig, pero sa mga eksperto, lalo na sa mga may background na sa theology, ito po ay hindi na bago. Ito po ay pinag-aralan na sa institusyon ng theology, particular sa Katoliko, mga kababayan. So, ano po ang concept ng tinatawag na Eucharistia at ano ang mga typology nito, mga kababayan? So, i-explain ko lang sandali. Tingnan ko ang aking slides. Ito po ay may slides na dahil ito po ang aking binibigay. Kung ako'y iniimbitahan na mag-input, mag-conduct ng doctrinal seminar, iniimbitahan, ito po ang aking ready na slides. No? So what is the theological concept of the Holy Eucharist in the Catholic Church, of the Catholic Church? No? So, theological concept of the Holy Eucharist in the Catholic Church, sinasabing it is the summit,
is the source, no? Ito ang source. Ibig sabihin tinubdan sa Bisaya. It is the source and summit of Christian life. Ano po ang concept ng Eucharistia, mga kababayan? Hello bro, from Titos Neri. Mayong buntag pa bro. Unya po, abangin din ninyo mga kaigsuunan na ako'y bisita nga mosulod sa kong programa. Kaning international Seventh-day Adventist niya akong bisita niya, no? So nagsabot namin mosulod siya sa akong programa niya. Pero karon maghatag sa tag sharing, no? So giingon din ang Eucharist sa simbahang Katoliko nato, no? Mao ang tinubdan o kinapungkayan sa tanang Kristiyanong kinabuhi. Sa may buot ipasabot, ipahiwatig ani. So ato ni explain mga kaigsuunan, no? Kailangan ma-explain, ma-expound nato ang atong pagtuo, or else mahimo tang blind obedience. Di man ta blind obedience. The Catholic Church ang iyang mga teaching gipangsulat sa mga libro aron mabasa. So depende na nato kung basahon tun-an nato, no? Kay kasagaran natong Katoliko o dili gani kining gitawag beneficial sa to, di man nato basahon, di man ta interesado. Pero kini siya interesado ko niini tungod kay part man ni sa ato ang life journey sa atong kalag, no? O gang magtuon ganita og theology gitun-an natong Ginoo aron mapaduol ta sa Dios. Unya mapalapad nato ang atong gugma sa Ginoo, unya pagkahuman atong ma-extend ang gugma sa Ginoo ngadto sa uban. Ingon ana siya. So watching si Rinaldo is Ramos Jr. mayong buntag ni mula bro. Pero hangyo ko bro, i-share nato ang ato ang video, no? So gingon din ang Eucharist is the central and the greatest. Take note mga kaigsuunang Katoliko. The Eucharist is the sentro sa Bisaya, central and the greatest siya, sacrament instituted by Christ at the Last Supper below its full kining gitawag o kining explanation. Okay? Nganong giingon man source and summit? Anong source man ang summit means kinapungkayan, pinaka sa Kristiyanong kinabuhi. Ngano man? Unsa man ang buot ipasabot sa simbahan kanang giingon nga Centericum Ecclesia. Centericum Latin na nga pagkasulti nga mind of the church pa. Ngamingon siya nga ang Eucharistia daw mao ang tinubdan o kinapungkayan sa kinabuhi sa tanang Kristiyano. Ang buti pasabot na simple nga ipaliwanag mga kaigsunan. Source siya tungod kay ang Eucharistia dili lang usa ka gitawag invisible sign. Ang Eucharistia dili lang usa ka sakramento, apan si Kristo mismo nga naa sa sakramento. Mao nang gitawag siya source and summit, pinakataas siya sa tanang sakramento, the Holy Eucharist. Tungod kay dili lang siya kanang gitawag og holy sign, kay ang sacrament gikan sa Latin nga pulong nga gitawag og sacramentum. Sacra means holy, mentum meaning balaan. Ang Eucharist is not only a sacramentum, is not only a sacrament. Dili lang siya sakramento, apan si Kristo mismo nga naa diha. Mao nang gitawag siya source, tinubdan, og siya ang pinakataas sa tanang linyada sa pito ka sakramento, og kini siya pinaka-summit, pinakapungkayan sa kinabuhi sa Kristiyano. Tungod kay brothers and sisters, ang tao sa teaching sa atong simbahan, dili lang kita kining gitawag physical, kundi natay spiritual. Kung ang atong physical gikinahanglan mo nourish na siya, mo develop na siya, mo tubo na siya. Nag-live ko. Okay? Nainanawag mga kaigsunan. Ang ato sang kalag aduna siya gitawag og food, pagkaon, no? Ang pagkaon sa atong kalag nga espirituhanon mao ang Eucharistia mga kaigsunan. In other words,
Giingon din ha, Eucharist is the summit, the source and summit of all Christian life. Siya ang pinaka tinubdan sa kinabuhi sa Kristiyano. Ngano man, tungod kay kung nahinumdum mo sa Ebanghelyo ni San Juan 6:40 padulong sa 58, mingon si Kristo, ako ang buhing pan nga nanaog gikan sa langit. Unsa si Kristo pan? Nganong hisgot man siyag pan? Tungod kay naghisgot diha, may tungod sa pan sa kamingawan nga gikaon sa mga Israelita, diin sila misurvive. And that is a literal manna, literal bread, which was food of the Israelites people during that time nga sila nakasurvive sa kamingawan. And that is the manna. And Eucharistia is the fulfillment of the manna. Kung ang manna, bread literal, mao ang makapabuhi sa lawas, ang Eucharistia mauusab ang makapabuhi sa kalag. And that is gitawag og typological explanation sa gitawag Sacrament of the Holy Eucharist. Mo nang mingon si Kristo, ang mukaon nining pan nga gikan sa langit nga mao akong lawas, mabuhi siya sa dayon. So, masabtan nato mga kaigsuonan through explanation sa atong simbahan. Okay? Unya ningon dinhi the greatest sacrament. Nganong the greatest sacrament man siya mga kaigsuonan? Tungod kay sa 7 ka sakramento natay gitawag official teaching 7 sacrament. But the greatest of all 7 sacrament is the Eucharist. Why? Tungod kay ang Eucharistia dili lang sakramento, kundi si Kristo mismo diha sa bayon sa tinapay. Sa pag-ingon, pagkuha niya og pan, unya nagpasalamat siya, miingon siya, this is my body. Mateo 28, Mateo 26:26. Miingon si Kristo, kini mo'y akong lawas, dawatan ninyo kana. So kining maong Eucharistia, mga kaigsuonan, is the greatest of all sacrament, tungod kay dili lang ni siya symbolic sign, kundi si Kristo mismo in a substance of the bread and wine after the consecration. Okay? So medyo laom-laom mga akong mga words mga kaigsuonan, pero wa man koy makit-an nga termino god nga dali ra masabtan, no? The substance and the essence kana bang kinaiya sa maong butang, mao ni substance, no? Mao ni kinaiya, no? Unsa ang Eucharistia? The substance and the nature of the Eucharist after the consecration, dili na ni siya pan, dili na siya bino, apan kini siya body of Christ. Paunsa kini siya nahimong nani? Pinaagi sa pag-ingon ni Kristo, do this in memory of me. This is my body, this is my blood, the chalice of my blood. So mao na mga kaigsuonan nga kitang Katoliko, doon na tayo doktrina sa Eucharistia, may tungod sa pagpasabot ug masabtan nato unsa ngano nga kini siya lawas ni Kristo. Number 1, it is the real presence and the substantation, no? Unsa man ni siya? Unsa man ning real presence? Ang pagkaanaa gayud ni Kristo diha sa gitawag og sakramento sa Eucharistia. Unya dili lang real presence ni Kristo ang pagkanaa ni Kristo, apan dunay nahitabo nga transubstantiation. Okay, aron masabtan ang transubstantiation, kay dali ra man kay ni ipasabot ning real presence, ingon ani ang example sa transubstantiation. Kining papel, mga kaigsuonan, papel ba? Paper sa English, kini siya. Papel ni siya. Okay? Aron mo transubstantiation ni siya, para masabtan lang mga kaigsuonan, this is not a perfect analogy, but makahelp ni siya. Sunugo ni mo ni siya mga kaigsuonan, kining papel, sunugo ni mo ni, the substance is
mo kambyo into a carbon. Kuha ninyo mga kaigsunan. And this is called transubstantiation, no? Ma-change. So ang transubstantiation diha sa gitawag Eucharistia, mga kaigsuonan, sa diha nga kini wala pa siya konsagrahi sa pare, the ordained priest, mga kaigsuonan. That is merely bread nga walay igpapatubo. Pan ra gina siya. Unya bino ra gina siya. Ang composition niya na unleavened bread. Mao man na ang requirement. Kaya sa panahon ni Kristo, historically speaking, ang mga apostol sa diha nga nagdali-dali ang mga gitawag o kining Israelita, pag dali-dali kay gigukod sila, wala sila makahimo og pan nga butangan og papatubo. Ang ilahang ginakaon is unleavened bread. So diha gikuha ang gitawag nga pan nga gamiton sa Eucharistia, the unleavened bread. Okay, nakasabot na mo. Nasabtan na nato. Mo na siya, unleavened bread ang gamiton na. Kaya kanang sa bakery, living bread naman na, leaven naman na siya, naa naman na baking powder. So ang gigamit sa simbahan para masayod lang ta, no, although this is na part of my explanation, but para na lang may background. Ang ginagamit ana sa simbahan is unleavened bread, like during the time of Moses nga nangaon sila tinapay nga walay igpapatubo. Okay? Unya kanang gitawag gigamit nga wine, mga kaigsunan, is purely grapes na siya. Fermented grapes. Kay mao na ang ginagamit sa gitawag og mga Israelita, no? Nganong grapes man siya, how the grapes process, para nalang tay background. Akong i-exegesis gamay, no? Historical lang, no? Murag kanang kuan ra pud kay exegesis, mura pud kinsa pud, no? Ato na lang kuhaon ang exegesis, gamiton na lang nato ang layman terms, historical, no? Historical. Nganong historical, nganong grapes man? Nganong dili man apple, dili man kining mansanas o ubang what? Nganong grapes man? Unang-una, ang grapes mo'y staple fruits during the time. Mo'y kasagaran mo tubo sa area diin si Kristo nagdako. Ikaduha, ang pagkuha nimo sa katas sa ubas, pahirapan, dili dayon na nimo siya makuha. It will undergo suffering of the grapes. Ngano man, ang grapes pagkuha niya na, unlike karon nga naanay mga factory, naanay mga machine, sa una mga kaigsunan, to extract the juice of grapes is imo siyang tamak-tamakan. Imo siyang gitawag og tamakan, puto sa habol, pagman tamak-tamakan, aron ma-extract nimo ang gitawag og iyahang gitawag og duga o iyahang katas, mga kaigsunan. And that is the symbol of suffering, no? When Jesus Christ died on the cross, and prior to that death sa iyahang kamatayon, mga kaigsunan, he undergo the process of suffering. Gilatigo, gibunalan, gisumbag, giluwaan, all humiliation na dawat ni Kristo, mauna ang gitawag og like the grapes, like the chalice of the blood of Christ, nga gikuha, gi-extract gikan sa duga sa huubas, ang iyang katas, bago siya mahimo nimong mapuslan ang iyang duga sa katas, sa grapes, it will undergo the process of humiliation. Tunub-tunuban. Kay tunub-tunuban gani ka sa laing tao, buti pasabot nga you are very humiliated person, no? Mao na ang konsepto, tamakan. Mao na moingon bitaw ta, Brad, ayaw pagpalabi, gitamakan nimo ang akong dungog. Gitamakan nimo ang akong pagkatao. Oh, mao na mga kaigsunan. And you get that, no? Karon lang ta kay balo, no? So ingon ana siya. So ang grapes ingon ana usa, pag extract niya, tamakan siya hangtod mo magamit nimo siya ug mahimo siya nga katas sa ubas. Mao na ang gigamit sa simbahan.
And that is a very symbolic, mga kaigsuonan. Okay, padayon ta. So, ang gitawag og transubstantiation kanabang from the ordinary nga kining essence or kanang nature o kinaiya sa mga butang, it will change, it will gikan sa pulo nga transport ba, nakambyo siya into gitawag og literal o kining ordinary bread into a real body of Christ, into gikan sa grapes nga kining gitawag og chalice nga wine. After the consecration, it will transform a transubstantiation. Trans meaning na usab, substance na usab ang substance. Ambis pan siyang ordinary, nahimo na siyang lawas ni Kristo. Ambis siya ordinary grapes, nahimo na siyang dugo ni Kristo. By what sense? By what? By the power of God pronounced by the priest diha sa consecration. Mo nang mingon, this is my body, no? This is the chalice of my blood, and that is confect, mga kaigsuonan, diha sa pagkatinuod og dugo og lawas ni Kristo. Now, kinsa may nituo niyan? Kitang mga Katoliko. Ang wala mo tuo katong nihawa sa Katoliko. Apan kabalo ba mo, mga kaigsuonan? Bisan si Martin Luther nga nihawa sa simbahang Katoliko, nagpabilin ang iyang pagtuo sa Eucharistia. In fact, naa sila'y performing Eucharist. Ang ilahalang theology, medyo slide gamay. Nga naman, kung sa Katoliko, ang doktrina nato is transubstantiation, sa Lutheran, ang father of Protestant o mga Lutheranism o kiningita Protestantism, ang ilang tawag diha sa consecration nila is consubstantiation. And that is a slight difference. Pero naa ang ilang pagtuo nga naa si Kristo. Okay? Karon pa mo nasayod, mga kaigsuonan. Masayod yun mo. Basta inyo ning i-follow, inyo ning ikaning gitawag subaybayan ang akong programa. Kaya dili lang ni purosely apologetic tubag sa pangutana atake, naa po ni explanation gamay sa ato ang pagtuo. Aron ta mo lambo, aron makasabot nga inana di ay, no? Mo hangyo ko ipaki-share ninyo, mga kaigsuonan, aron dili lang kita moy masayod, no? The real presence ang buti pasabot na gikan sa gitawag og ordinaryo nga pan, after the consecration it will change. The real presence na naa na si Kristo. Now, ang pangutana, is this true? Yes. Ang prueba, naa sa Biblia. Kaya mingon ba ang protestante, wa sa Biblia? Naa, oy. Take note. Sa diha nga si Kristo o si Maria o ang apostoles giimbita sila sa kana, sa kasal sa kana. Og nahurot ang bino sa mga gikasal. Unsa may giingon ni Maria? Pun-an ninyo, giingon ni Kristo, pun-an ninyo og tubig ang tadyaw. Unya ang tubig, mga kaigsuonan, nga 30 kabanga, gi-change ni Kristo ang substance. The substance of the water, scientifically, is H2O. And it will transubstantiation, na nausab ang gitawag tubig into the taste ngadto sa pinaka first class nga wine. Mao na gitawag transubstantiation. Mao na gitawag nga miracle happen during that time of Cana. Og kung nahimo ni Kristo ang tubig, nahimo siyang special nga bino sa panahon niya, nganong dili man niya mahimo nga ang pan nga iyang ipakaon sa ato aron mabuhi ta sa dayon, mahimong tinuod niyang lawas. Kung nahimo ni Kristo ang pagkambyo sa tubig ngadto sa bino, nganong dili man niya mahimo ang chalice sa iyang dugo nga mauyang itugyan kanato aron mabuhi ang kalibutan. And that is a concept of transubstantiation, mga kaigsuonan. Good PM sir, watching from Valencia, Bohol. Uy, sus! Naa naman day akong amigo diya sa ilaha. So, renew gyud sa ayaw gyud kalimte ng atong lugar. Salamat sa magandang paliwanag, enjoying sa
pakikinig. O pakishare din, huwag kang mag-enjoy lang dyan. I-share mo sa mga kababayan natin dyan sa Bohol, sa Valencia, ha? Brother Richard Ritzel, ang ako ang ning close friend ako ni si Ipdi po ni, at the same time mga kaigsuonan is full played sa Master Sergeant sa pulis, mga kaigsuonan. Buutan kay ni siya, maduol ninyo. So Brad Elmer Bakos Yunting mayong buntag na udto na siguro. Buntag pa. Alas 11:35 pa man. Orly Arribado is watching, magandang gabi. Si Dimigilio Edison, magandang umaga mga kapatid. So gitawag siya og kining transubstantiation. Ang explanation, no, human naman ako og pasabot, no, the consecration of bread. Sa to pag i-consecrate ba kanang mo patungan na gani sa kamot sa pare, that is a consecration. Consecration of bread and wine are changed, makambyo, are changed their whole substance. Mo ni akong giingon, ang whole substance sa bread ma-change into real presence of Christ. Nahimong lawas ni Kristo. Into body. Mahimo siyang lawas, dugo, kalag ug pagka-Dios ni Kristo. The substance after the consecration, the whole substance into body, blood, soul, and divinity, only outward sign remains. Unsa may bot pasabot ani mga kaigsuonan, the taste, color, shape remain unchanged. This change is called transubstantiation, a truth of faith above human reason. Laom na kayo, no? Ato ipaliwanag para dali ra. Puslan man lang ay eskwela theology niya, bugok mo paliwanag, wa na may pagwa na paliwanag na to, no? Paliwanag na to sa may unsa ni but pasabot ani. Diara ha. Hulat-hulat lang kay ni dagan ang akong slides, ha. Diara. So ang pag-ingon din human kuno sa consecration sa bread, ordinary bread ug wine kanang grapes, human kuno ni ang consecration, that is a change of total substance na usaba. So nasabtan man nato unsa ang substance, no, kana ba tawong kinaiya sa usa ka butang na change into substance. Ang substance sa pan nga ordinaryong pan, ang substance sa gitawag o kining wine, nakambyo siya into unsa, lawas ni Kristo, dugo ni Kristo, kalag ni Kristo, the divinity of Christ, o iyang pagka-Diyos. Meaning, naa diha tanan. Mao nang giingon sa Isaiah 7:14 mga kaigsuonan, basig sige lang tagbasa, wa ta kasabot. Mao nang giingon Emmanuel. Unsa may meaning Emmanuel sa Hebrew? God is with us, ang Dios makig-uban nato. How? Paano? Paunsa siya makig-uban? Through the Eucharist. Mo nagingon sa simbahan. Pangutana siyang pari dia. Paano si Kristo nagiging Emmanuel nato? Sige lang tag-ingog Emmanuel, pero wata kasabot how that Emmanuel happened. Ang Emmanuel mga kaigsuonan, God is with us, sabi ni Isaiah pa, nagig-uban sa tuwa ang Dios nga mao si Kristo diha sa matag-adlaw sa Eucharistia. Sabtan? Gets na? Ana lang na mga kaigsuonan. Kaya kinsa may magpasabot katong nakasabot, no? Kung may tungod sa science of military tactics, diri ko mangutana kang Brad Richard kay mao man na iyang science of course kanang gitawag criminology. Pero pag abot sad sa kining gitawag o kining mathematics, adto ta sa engineer nga mathematician. Ana na siya. Pero pasensya na mo kay theology man so mag-antos mo sa kuha karon. Kaya ako may naka-eskwela so mag-antos yun mo. Agbanta lang ninyo. Antuson lang po na ako dire. Kumidya lang. Okay, so na-change siya into substance of Christ, just like the water at the Cana, no? The marriage of the Cana, gikambyo ni Kristo ang substance totally sa
more or less 30 katadyaw nya pagtilaw sa mga gitawag mga tao, dili naman tubig nga gibuhos la tubig man to. So na change ang substance sa tubig, ang H2O nga to water na change into wine. Unya dili pag yun wine nga ordinary, kundi royal wine. Sa may pasabot niya na only the royal people nga naa sa palasyo, mga gitawag o kining elite people ang makakasagaran makainom ana, pero gipainom ni Kristo sa gitawag o royal wine ang mga ordinaryo. So ana na siya. So ang punto diri, na change ba ang substance? Yes, na change. Kaya ba ni Kristo diya sa lawas niya, diya sa kining gitawag pan o chalice? Yes. Kay matud pa ni Kristo, this is my body. Now how come? Kung ang usa ka pari dili siya ordinaryo, dili siya makahimo niya na. It is only the ordained priest can do just like Jesus Christ, because mauna ang gitawag o pagsalin sa iyang authority to continue the Holy Eucharist activity. Okay? Pero kung pitsikado nga pari lang, awa, yan na. Ha? Okay, mo na nga bantay mo sa inyong pari, kay base makalimot sa consecration, mura mo nagtimo og kining pan nga dili lawas ni Kristo. Ha? So, giingon din mga kaigsunan padayon ta, the substance of bread, it will change into body of Christ. The chalice, it will change into real blood of Christ. But, there is but mga kaigsunan. Unsa may but diha? The shape, the smell, the size is the same. Ha? And that is the miracle, mga kaigsunan. Kaya ang pan, nagpabiling pan, imong tilawan, imong simuhuton pan ramang gyapon. Waman manimahong lawas ni Kristo, wala. Pero ang substance ni ana, nausab na. And that is called double miracle. Na? Nothing impossible with God. So, ang iyang gitawag substance mo nausab, pero ang iyang shape, pan gihapon. Puti gihapon. No? Ang iyang gitawag o chalice, ang substance na usab, dugo ni Kristo, pero taste like a grapes gihapon. Mao nang giingon din ha, nga double miracle of Christ. Mao bitaw nang isa sa mga katikista, gipangutana ang bata. Gipangutana siya, crucifix o kining Eucharist nga humana gi-consecrate. Nangutana ang katikis, mga kaigsunan, kinsa ning naa sa cross? Ang tubag sa bata, si Kristo. Kining naa sa tinapay, kinsa ning naa diri? Unsa ni siya? Tinapay. Ang tubag, pag-ingon sa bata, si Kristo, dili na si Kristo. Dagway na sa Kristo nga nalansang. Gets niya? Busa dili ta magbinata, kaya na naman tayo pagtuo. Pag-ingon nga kining pan nga consecrated, kinsa ni? Mao na si Kristo. Mao na ang gitawag pagtuo, mga kaigsunan. Kung wa ka magaydi sa imong pagtuo, kung ang imong pagtuo erroneous, you cannot arrive the right faith. That's why mingon si St. Thomas Aquinas, reason is not above faith, but reason is strengthening faith. So nituo ka sa Eucharistia, you have a reason. Dili kay nituo ka sa usa ka butang pero wa kay rason. Ama mo na irelisod kayo, nitutuo lang dahil ka, sunod-sunod ka. Kita mga Katoliko, nituo ta sa Eucharist because we have a reason why we believe that this is body of Christ, because Christ do so, and ingon siya, do this in remembrance of me. Unya kung dili na tinuod nga lawas ni Kristo, katong pag-ingon ni Kristo nga this is my body, sayop to. I don't think so nga nasayop si Kristo ato. Kaya nasayod biya siya. O ang apostoles, wag yun mingon tempa Lord. Murag sayop galing na. Kaya paan man na imong gunitan, ang imong lawas, ikaw man ni gunit mismo.
Wa man mingon nga apostoles ana. They do believe, mga kaigsunan. Nga karon kung apostoles wala minana nganong ang protestante kusog man mingon. Mingon man dayon asa may tinon nga lawas ato katong gigunitan o nagunit. Kamong mga tawhana, wa gyud mo, no? Ang apostoles wa gani mo reklamo, no? So gitawag na siya og transubstantiation, no? Christ really kining gitawag og present in the Eucharist, mga kaigsunan. By the way, up to alas 12 lang ta. Okay, unsa man ang kining gitawag og kining typology niini, mga kaigsunan, no? So ang typology niini ngadto sa Old Testament. Unsa may typology sa Eucharist? Number 1, manna of the desert. And that is typology of Eucharist. Okay? That's one example. Ang manna sa Eucharist gimension ni Kristo. Ingon siya sa pagtudlo niya sa Eucharistia, ingon siya ang inyong katigulangan mikaon sa manna sa kamingyawan apan nangamatay gihapon. Apan kining pan nga akong ihatag kaninyo, makahatag kaninyo kinabuhing walay katapusan. O kining maong pan nga akong igahatag, mao ang akong lawas. Bisang kinsa nga mukaon sa akong lawas o minom sa akong dugo, akong pagabanhawon sa katapusang adlaw. Kibalo ba mo kinsa ni react ni supak ni ana? Mga kaigsunan, ang kadtong sa palibot ni Kristo. Ang nag-arilo nga mga tao ni Kristo nga way pagtuo kaniya, wala mudawat kaniya. Ingon ang mga reaksyon sa mga Hudiyo, kalisod nining dawaton kining pagtulon-ana. Ipakaon niya iyang lawas. So nakikita si Kristo, nakadungog si Kristo sa mga reaksyon negative. Pero wagid siya mingon na tempa nang umidyar ako, wagid, no? Iya hinoong pangingusgan, gipalawman niya ang iyang pag-explain sa Eucharistia nga kini siya mao ang iyang lawas. Second nga kining gitawag og typological sa Eucharistia is the Passover lamb, mga kaigsuonan, no? Nganong Passover lamb man? Lamb Passover gani kanabang nilabay na niya, lamb gani kanabang karniro na siya, no? Nganong ang Passover lamb, mga kaigsuonan, nahimo man ni siyang typology. Mingon kay kag typology, pattern ba, no? Pattern siya sa Eucharistia. So ang manna is pattern of the Holy Eucharist. Ikaduha kining Passover lamb. Ngano man ni siya? O dili ni siya i-discuss, mga kaigsuonan, i-explain, di gyud ta kasabot. Pero ato ning i-explain diri sa Sokmed, no? Musimba ka, dili man inani ang pari, kaya di man na theology school yan simbang. Kuan man na siya, kanang liturgy man na, mag-ampo ramo diha. Mo na nga diri, makadungog mo ni ini. Ug basig ang uban karon nakadungog, o i-share po ninyo para makadungog po ng uban. Nganong isa man ang typology sa kining gitawag Passover lamb. Una, ang giingon nato ang kining gitawag manna. Ikaduha ang Passover lamb. Ngano man? So, nani ang explanation para masabtan. Kanang karniro, lamb man sa English. Unya sa Israel, panahon ni Moises, mga kaigsuonan, sa diha nga mi-order na ang Dios nga palayaon na niya ang Israel ngadto sa kamot sa paraon sa Ehipto. Ni-order ang Dios nga matag Israelita nga nagpuyo nining Egypt, mga kaigsuonan, kanang inyong matag balay sa mga Hebrew dinhi sa Egypt matud pa sa Ginoo. Pahiri og dugo sa karnero. Mao na ang instruction sa Dios. So ang instruction sa Dios sa mga panahon sa Israelita nga na ulipon dito sa Ehipto, ingon ang Dios, matag Israelita, ingna Moises, mag-ihaw mo og lamb, mag-ihaw mo og karnero. Ang dugo ipahid sa gitawag og door, pultahan. Kay moabot ang angel of death, ang gitawag anghel nga gitahasan mupatay sa tanang kinamagulangan nga tao sa Ehipto padulong sa hayop.
ug kutob sa dunay gitawag og dugo sa lamb karnero nga balay makita sa angel of death, labyan lang na siya og mabuhi ang kadtong dunay gitawag dugo sa karnero o lamb. Labyan meaning pass over, mga kaigsuonan. So nagets na ninyo. So ang dugo di sa karnero mao kini di ay siyang nakasalbar, nakasave sa mga Egyptian, sa mga Israelita nga naa sa yuta sa Ehipto. Kay ang instruction ni Yahweh pinagi kang Moises, tanang mga pamilyang Israelita pag-ihaw mo karnero, unya pagkahuman ang dugo niya na ipahid sa inyong gitaw pultahan, mulabay lamang ang angel of death o dili mo maunsa. So mao na mga kaigsuonan, no? Mao na ang gitawag historical background sa Passover lamb, mga kaigsuonan. Unya unsa may connection ani dito sa Eucharistia? Mao na yan na. Mao ni ang explanation. Ang karnero, mga kaigsuonan, sa Old Testament mao'y ginagamit nga sakripisyo. Mabitaw nang gihimo, gipatay ang karnero, ang kinabuhi sa karnero, ug ang karnero mismo ang iyang dugo mao'y gigamit aron mabuhi ang katawhan sa Dios. O kini siyang karnero mao ni siya ang typological, bantay pagayo mga kaigsuonan, mga kaubang CFD. Katong CFD nga nag-eskwela gi theology di na kinahanglan, scroll na lang mo. Kining gitawag og lamb, karnero nga ginagamit sa Old Testament, mga kaigsuonan. This is a typology of Christ. Kuha niyo? Typology ni siya, pattern ni siya, kay typology means pattern. Typology ning lamb, karnero sa Old Testament nga maoy magsakripisyo, maoy ihawon, ug ang dugo gamiton para dili labyan lamang sa angel of death. Kini siya typological ni siya kang Kristo nga mao ang nating karnero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan. Gets, mga kaigsuonan? Ug ang katunayan ni ana pagkakita ni San Juan Bautista sa kang Kristo diha sa San Juan 1:29, ningon si San Juan pagkakita niya kang Kristo, kini ang nating karnero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan. Meaning, makahatag o kinabuhi nato. Kay ang sala, symbolism of kamatayon. Okay? Si Kristo nga gitawag og karnero sa Dios, mabitaw mo kanta ta sa simbahan, Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Now you know, mauna ang typological diha. Si Kristo ang katumanan sa Passover lamb o kadtong karnero nga maoy nagantos gipatay para mabuhi ang Israelita, kanang maong literal nga karnero mao na ang typological katumanan si Kristo nga maoy nagwagtang sa sala sa kalibutan, mga kaigsuonan. Mao nang Passover lamb. Gets, mga kaigsuonan? Gets ninyo, no? So, nakuha na, nasabta na gid nato, no? So daghan pa ng mga typological diha nga atong makita diha sa Old Testament. If you really serious study biblical theology and theology per se, mga kaigsuonan, o theology gyud sa simbahang Katoliko, masabtan nimo nganong migamit ang atong simbahan og mga symbolism, nganong nigamit og typology, nganuman kay mao kana ang naa sa karaang tugon og ang fulfillment ni ana is New Testament. Okay? Kung ang karnero
ginagamit sa mga Israelita ihalad sunugon aron tabunan ang sala. Ang typology na siya ngadto sa katumanan nga mao si Kristo nga karnero sa Dios nga magwagtang nagyud sa sala. Kung tabon sa sala sa Old Testament, sa bag-ong tugon si Kristo dili na tabon kundi paghugas na gyud, pagwagtang sa sala sa kalibutan. Mo nang 9:22 sa Hebrehanon kung sa may giingon dina, kung walay pag-ula sa dugo ni Kristo, walay kapasayloan ang sala sa kalibutan. Sa Old Testament, kung walay pag-ula sa dugo sa literal nga karnero, walay pagtabon sa sala. Ug ang kana siya typology na siya sa dugo ni Kristo mismo. Okay? Nagets na, sabta na. Inana mag-theologize mga kaigsuonan sa Biblia. No? You can only do that if you have training, if you have study. Okay? So, ang gitawag o kaya typology of bread, no? Ang typology of bread mao tong mana. Okay? Mao tong mana mga kaigsuonan. Ang typology sa dugo ni Kristo mao tong karnero, dugo sa karnero. Mga kaigsuonan. Ingon ana ang kining gitawag og theology sa typology of the Eucharist, no? Ang Eucharist mauna na ang katumanan sa Old Testament nga mga typologies about sa gitawag og life sa Kristiyano. Another thing mga kaigsuonan is also katong gitawag og kinabuhi sa kining Garden of Eden mga kaigsuonan. Tree of Life. Ang Tree of Life is a typology of the Eucharist. Okay? Kining gitawag og showbread of the temple during the time of Melchizedek is also typology of the bread which is Jesus Christ. Okay? Unsa pa? So study theology is kining gitawag kuan kayo, no? Kaingon ta nga lisod pero enjoy, no? Ang gitawag og study about mga symbolism. So karon ang atong gi-touch is typology. Typology gani ako nang giingon pattern ba? Pangitan mananahi ka og sanina. Di man ka motahi diretso og sanina. Tiagi man na nimo pattern. Sundan nimo tong pattern para ayos kayo pagabuhat ng sanina. Mao na ang gitawag typology. Sundan ang typology nga gitawag o gi-explain din ha sa Old Testament o fulfillment ana mao diha kang Kristo, ang Eucharistia. Okay? Mao na mga kaigsuonan, I hope nga do natay na learn karong buntaga. So as promised, 1 hour lang ta. So, good ta ganina, alas 11:10. Karon, alas 11:59 na. Kay humani ini, mga kaigsuonan, nanapot tay Angelus. Ang atong Angelus, nga kanunay na to, devotion, ala 6 sa buntag, alas 12 sa udto, karon taod-taod. Humani ining ako ang video, o alas 6 sa gabi. Mao na nga ang Angelus na to. Mao na ang devotion na to mga kaigsuonan. So I hope nga inyo ning gi-share mga kaigsuonan diha sa ato ang gitawag og mga kaigsuonan Katoliko. Kung nakapansin mo, wala ko'y gigamit nga verse sa Biblia. But ang akong gipanulti naa na tanan mga verse sa Biblia. Because I am dealing theology of theology gani dili kayo mo touch o kanang asa mabasa, but the flow of explanation. But ang substance sa akong explanation, you can find that in the Bible. Mao na advantage sa theology nga mga Katoliko. Aron pagpangutana asa mabasa, mao ni siya, no? Mao ni siya ang kinikuan. Halimbawa, katong Passover lang nasa Exodus. Halimbawa, mana naa sa gitawag og
New Testament gihisgutan ni Kristo. Mateo, San Juan 6. So therefore mga kaigsunan, Catholic theology ang substance niya naa sa Biblia. Ang Protestante wa kasabot kay gusto nila letra por letra. Dili ang letra por letra gidawat sa Katoliko, pero dili lamang letra por letra. Kay dunay gitawag gipahiwatig, pero dili letra por letra. Pananglitan, ingon si San Mateo, ang mubasa niini musabot. Nganong kinahanglan pa man nga kining mubasa musabot? Meaning dili siya letter by letter. Kinlangan sabto nimo siya sa iyang kahulugan. Okay? So mao na mga kaigsunan ang beauty sa simbahang Katoliko kung magtuon ta sa gitawag og doktrina niya. Okay? So daghang kayong salamat mga kaigsunan at I hope na amoy nasabtan, paki-share palihog mga kaigsunan. So basa ta diri si John Ray Suarez Bacos Idruso, mayong udto ni mo brad Randy Poncheca, mayong udto na mga kaigsuunan, no? Salamat kayo sa inyong pag-view ug sa inyohang pag-share po sa atong isig katao, sa atong isig ka Katoliko. Paul Jean, greeting bro. Yes, mayong udto na, no? Sa lahat ng share ma'am nga nag-view karon, no? Mausad na ang binuangan nila si Sarmiano. Fans yung kanin si Sarmiano, Brad Rinaldo ba? Bro, kay inig human daw og bless sa pare, ang bino kay mahimong red horse, ilahan ng hunahuna. Yaga-yaga na nila. Sagdil na, yampol na. Tubagon lang tanagon ang ilang mga binuang. Kaya kita po'y makabinuang sila, mga suko po na sila ba. Elmer Bacos Yunting, good job sa pagpasabot bro. Salamat po salamat po Sir Elmer. Okay, isa pa bang nadiri? Si Orly Oribado, Sir, mayong udto. Si Richard, wala na. Tanan, okay na. Salamat kay mga kaigsunan until here, until next time. Mamaya mga kaigsunan, na ako'y bisita. Mag-discuss dami about sa True Church, no? Dili ni SDE gapon ni 70 Adventist gapon ni akong bisita, pero dili ni katong General Conference, neither local conference. Lahi po niya, offshoot po niya. So abangan nato niya. So magampo ta mga kaigsunan, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So alas 12 naman, so ubani lang ko ninyo sa gitawag og Angelos. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Behold, the handmaid of the Lord, be it done to me according to your words. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be worthy to the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Demigilio, Edison, Sir, mayong udto. Sino pa bang nandiyan? Bert Dumagil, Sir, mayong udto. Kay G. Carlo Batinas, God bless Bro John. Thank you, Brad Carlo Batinas. Si Gostello Christian, good noon bro John from Cagayan de Oro. Yes sir, mayong udto
sa inyong tanan diha, labi na kanimo Gustelo Christian, no? O si Jonas Alima Retrero, maayong udto kanatong tanan mga higala. Okay? So unya na ako'y bisita unya mosulod sa kong programa. Abangin ninyo mga kaigsunan, murag international isdain ni sila mga kaigsunan, no? Nya makipag-discuss ako about sa True Church. So until here, og ayaw kalimot sa pag-share sa ato ang video aron mokalap ang Ibanghilyo pagtulunan sa atong Ginoo nga gibilin niya sa iyang simbahan. Pro Deo et Ecclesia.